Ako si Enrique at ang kwento ko ay tungkol sa amin ni Mateo, ang aking kambal. Sa aming munting nayon sa tabi ng dagat, kami lumaki na puno ng kwento ng mga alamat at misteryo ng karagatan. Simula pa lamang ng aming kabataan, halos araw-araw kaming naglalaro sa dalampasigan, nagpapaligsahan sa paglangoy, at paminsan-minsan ay naglalayag gamit ang bangkang gawa sa kahoy ng aming ama. Bawat umaga, sinasalubong namin ang pagsikat ng araw sa tabi ng dagat. Ang malalaking alon ay tila mga higanting nagbabantay sa amin, ngunit hindi kami natatakot. Sa halip, ang dagat ay aming naging kaibigan. Ang kanyang mga bulong ay tinuring naming musika, at ang kanyang mga alon ay naging hamon sa aming tapang. Ngunit sa likod ng aming saya, naroon ang isang lihim na takot. Ang dagat na aming sinasamba ay parehong mapagbigay at mapanira. Maraming kwento ang umiikot sa aming isla tungkol sa mga nawawala at hindi na bumabalik. Ang mga alamat ay nagsasabi na ang dagat ay may mga nilalang na hindi nakikita ng mata, mga espiritu ng tubig na handang mangakit at kumain ng sinumang maglalakas loob na maglayag sa kanilang teritoryo. Isang hapon, habang kami ni Mateo ay naglalayag sa aming bangka, napansin namin ang kakaibang kilos ng dagat. Ang mga alon ay tila mas mabibigat, mas mapusok kaysa dati. Sa kabila ng aming karanasan, may naramdaman akong kakaibang kaba. Sinabi ko kay Mateo, mukhang may paparating na unos. Baka kailangan na nating bumalik. Ngunit si Mateo, sa kanyang likas na tapang, ay nagmungkahi na manatili pa kami. Walang dapat ikatakot, Enrique. Kilala natin ang dagat na ito. Hindi ito magpapabagsak sa atin, sabi niya. Puno ng kumpiyansa. Ngunit hindi nagtagal. Biglaang lumakas ang hangin. Ang mga alon ay nagsimulang magtaas at magbaba ng aming bangka na parang laruan. Ang dagat ay tila nag-iba ng anyo. Mula sa isang kaibigan ay naging isang kaaway. Sa gitna ng kaguluhang iyon, ang aming bangka ay nagkapira-piraso dahil sa lakas ng alon. Kami nalunod sa gitna ng karagatan, tila mga damo sa hangin, walang laban. Sa gitna ng kawalang pag-asa, kami natangay ng alon. Ang mga sigaw ni Mateo ay naglaho sa hangin, at ang pag-asang makaligtas ay unti-unting lumabo. Sa huling pagkakataon, nakita ko ang kanyang mukha, puno ng takot at pagkamangha, habang kami nilulunod ng dagat. Ngunit sa halip na kamatayan, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang dagat ay tila nagbukas ng pintuan patungo sa ilalim, at kami natangay papunta sa isang lugar na hindi ko masilayan ng malinaw. Ang huling alaala ko ay ang malamig na yakap ng tubig at ang malakas na hampas ng alon sa aking katawan. Sa pagmulat ng aking mga mata, ako'y nagising sa isang pampang ng isla na hindi ko kilala. Ang init ng araw ay muling bumalik, ngunit si Mateo ay wala sa aking tabi. Ang dagat, na dati aming kaibigan, ngayoy tila isang estranghero. Ang mga alon ay bumabalik sa kanilang normal na anyo, tahimik at mapayapa, na parang walang nangyari. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang aking pagkakakulong sa misteryosong isla. Nagumpisa akong maglakad, hinahanap si Mateo, ang aking kambal, ngunit ang tadhana ay tila may ibang plano. Pagtingin ko sa likod, sa pag-aakalang susundan ako ni Mateo, ang nakita ko ay ang dagat na bumubulong ng isang kakaibang awit. Alam kong hindi ito ang katapusan. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay naglalambong sa aming mga mata, habang ang alon ay patuloy na humahampas sa dalampasigan. Ang ingay ng dagat ay tila awit ng pangungulila na bumabalot sa paligid, at sa bawat hampas ng hangin ay nararamdaman ko ang malamig nitong yakap. Ako si Alon, isa sa magkakambal na lalaki na minsan nang lumaban sa unos at ngayon ay humaharap sa isang kakaibang kapalaran. Simula noong kami ay nilamon ng dagat, ang aming kwento ay naging bahagi na ng alamat ng isla.
Sa kabila ng aming pagkawala, patuloy ang pagdaloy ng buhay sa isla. Ngunit sa ilalim ng tubig, may kakaibang nangyari. Isang bagay na hindi ko kailanman inaasahan. Sa halip na tuluyang lamunin ng dagat, kami ng aking kambal na si Agos ay naging bahagi ng kanyang kalaliman at kapangyarihan. Sa aming pagkakabaon sa ilalim ng tubig, nagising kami sa isang mundo na puno ng liwanag at kulay. Hindi ito ang madilim at malamig na kamatayan na aming inaasahan. Sa halip, kami ay naging mga haligi ng isla, literal at simbolikal. Sa bawat hampas ng alon ay nararamdaman namin ang tibok ng buhay sa paligid, ang paghinga ng bawat nilalang na nakatira sa isla. Kami ay naging tagapagtanggol at tagapag-alaga, isang kapalaran na hindi namin pinili ngunit tinanggap. Ang aming mga katawan ay nag-anyong mga koral, matibay, puno ng buhay at bumubuo sa pundasyon ng isla. Kami ay naging bahagi ng ekosistema, nagbibigay ng tahanan sa mga isda at mga nilalang dagat. Ang aming mga alaala, mga pangarap at mga pangarap na hindi natupad ay naging bahagi ng alon, isang musika na umaawit sa sinumang nakikinig. Kami ay naging boses ng dagat, nagsasalaysay ng mga kwento sa sinumang nagnanais makinig. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, may misteryo pa ring bumabalot sa aming kapalaran. Sa tuwing sumasapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, isang kakaibang enerhiya ang bumabalot sa aming paligid. Nagsisimula kaming makaramdam ng isang puwersang humihila sa amin mula sa kailaliman. Isang tawag na hindi namin maipaliwanag. Sa mga oras na iyon, ang dagat ay tila nagiging isang portal, isang daan, patungo sa isang hindi kilalang mundo. Sa kabila ng aming kagustuhang manatili, ang tawag na ito ay hindi namin matanggihan. Kaya naman, sa gabi ng kabilugan ng buwan, kami ay naglalakbay. Nagigising kami sa isang mundo na puno ng liwanag, isang paraisong hindi namin kilala. Dito, kami ay nagiging tao muli, ngunit may kakaibang kapangyarihan. Nararamdaman namin ang dagat sa aming mga ugat. Ang bawat alon ay bahagi ng aming pagkatao. Sa mundong ito, kami ay may kakayahang makipag-usap sa mga nilalang dagat, makaramdam ng kanilang mga pangarap at takot, at magbigay ng lakas sa kanila. Ngunit, sa kabila ng kagandahan ng mundong ito, may isang tanong na palaging bumabalot sa aming isipan. Ano ang tunay na dahilan ng tawag na ito? Bakit kami binigyan ng ganitong kapalaran? Sa aming paglalakbay, kami ay nakatagpo ng mga nilalang na may kakayahang magbigay liwanag sa aming mga tanong. Ang mga sirena na tagapag-alaga ng dagat ay nagbigay sa amin ng mga pahiwatig. Ayon sa kanila, kami ay pinili ng dagat upang maging tagapagtanggol ng isla, ngunit may kapalit ang kapangyarihang ito. Isang araw, sa aming paglalakbay sa ilalim ng dagat, nakatagpo namin ang isang matandang sirena. Ayon sa kanya, may darating na panahon kung kailan ang kapangyarihan ng dagat ay magpapasya sa aming kapalaran. Isang trahedya ang nakatakdang maganap at kami ang susi upang ito ay maiwasan. Ngunit kami ay binalaan din. Ang kapangyarihan ng dagat ay hindi palaging nagtatagal at sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, ang aming kapalaran ay nagiging mas mahirap hulaan. Sa kabila ng babalang ito, kami ay nagpatuloy sa aming misyon. Sa bawat araw, kami ay naging mas malapit sa mga nilalang dagat, mas malapit sa kanilang pangarap. Ngunit sa bawat gabi, ang tawag ng dagat ay nagiging mas malakas. Isang gabi, sa ilalim ng kumikislap na liwanag ng buwan, kami ay nakaramdam ng kakaibang puwersa. Ang dagat ay tila nagiging mas malalim, mas misteryoso. Sa biglaang pag-agos ng tubig, naramdaman namin ang isang enerhiyang hindi namin maipaliwanag. Sa oras na iyon, isang kislap ng liwanag ang bumalot sa amin, at kami ay nagising sa isang mundo na puno ng liwanag. Ngunit
may isang bagay na nagbago. Sa paligid namin, ang mga nilalang dagat ay nagtipon at sa kanilang mga mata ay naramdaman namin ang isang mensahe. Ang dagat ay may bagong misyon para sa amin. Isang misyon na magdadala sa amin sa isang bagong yugto ng aming kwento. Ang aming kapalaran ay tila nakatadhana sa isang twist na hindi namin inaasahan. Sa kabila ng aming pagnanasa na manatiling bahagi ng isla, ang dagat ay may ibang plano. Kami ay humarap sa isang cliffhanger na magdidikta ng bagong direksyon sa aming paglalakbay. Maaing Chapmanay sa Panimsyant at sa bawat hampas ng alon, kami ay naging bahagi ng isang mas malawak na kwento. Isang alamat na patuloy na isusulat ng dagat. Sa gitna ng kalawakan ng dagat, kung saan ang alon ay tila mga higanting halimaw na nag-aabang sa kanilang susunod na biktima, naroon kami ng kapatid kong si Emilio. Smaia. Ang aming paglalakbay patungo sa isla ng mga alon ay hindi isang pangkaraniwang pakikipagsapalaran, kundi isang pagsubok na nagbabadya sa aming kapalaran. Mula sa aming pagkabata, ang mga kwento tungkol sa isla ay tila alingawngaw ng kababalaghan. Sinabing naroon ang kaluluwa ng mga nawalang mandaragat. At sa gitna ng mga misteryong iyon, ang sinumang magtangkang lumapit ay hindi na makakabalik. Gayunpaman, sa kabila ng mga babala, kami ni Emilio ay hindi natakot. Sa katunayan, ang aming pandama ay puno ng determinasyon at pag-asa. Sa bawat pagwasiwas ng aming mga sagwan, dama ko ang tibok ng puso ng kapatid ko na tila nakikisabay sa ritmo ng dagat. Ang aming bangka, bagamat maliit at tila mahina, sa harap ng malalakas na alon, ay naging simbolo ng aming hindi natitinag na loob. Tila nagbabadya ang kalangitan ng isang unos. Ang hangin ay nagsimulang magwala. Hinahampas ang aming mga mukha ng malamig na dampi ng dagat. Ang mga ulap ay nagsimulang magsama-sama. Nagkukumpol-kumpol na parang mga sundalo sa gitna ng labanan. Sa kabila ng panganib, hindi kami nagpatinag. Alam naming nasa ilalim ng mga alon ang lihim na hinahanap namin. Sa isang saglit, habang kami ay naglalayag, biglang bumungad sa amin ang isang kakaibang liwanag sa di kalayuan. Isang malakristal na kislap na tila isang bituin na bumagsak mula sa langit. Emilio, nararamdaman mo ba iyon? Tanong ko, habang itinuturo ang kislap na nagmumula sa ilalim ng dagat. Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha at takot. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin sa ilalim ng mga alon. Ngunit alam namin na iyon ang daan patungo sa misteryo ng isla ng mga alon. Sa paglapit namin sa liwanag, biglang hinampas ng malakas na alon ang aming bangka. Ang dagat ay tila nagalit. Ang mga alon ay naging mas malalakas at mas mabagsik. Hindi namin inaasahan ang bilis ng mga pangyayari. Ang aming bangka ay niloob, nawala ang balanse, at kami nahulog sa tubig. Ang malamig na dagat ay agad na yumakap sa amin. Ang aming mga katawan ay tila mga dahon na palutang-lutang sa gitna ng unos. Habang kami nasa ilalim ng tubig, natanaw ko si Emilio. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit ako'y may nakita pang iba. Isang kislap ng liwanag na tila sumasanib sa kanyang katawan. Ang liwanag na mula sa ilalim ng dagat ay naging mas maliwanag at naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa aming dalawa. Sa isang saglit ng hindi inaasahang pangyayari, naramdaman ko ang dagat na tila nagbago. Ang mga alon ay hindi na mga halimaw na nag-aabang sa amin, kundi mga bisig na nag-aanyaya sa isang bagong simula. Sa gitna ng dagat na ngayoy tila isang bagong mundo, naramdaman ko ang kakaibang lakas na bumabalot sa akin. Ang aking katawan ay tila naging bahagi ng dagat, ang aking mga bisig ay naging mga haligi ng tubig. Si Emilio, na nasa aking tabi, ay nagbago rin. Ang kanyang anyo ay naging bahagi ng liwanag na mula sa ilalim ng dagat.
Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko, kundi parang kami naging tagapangalaga ng hindi matitinag na isla. Sa aming pagbabago, narinig ko ang tinig ng dagat na tila nagsasabi ng mga sinaunang kwento. Ang isla, na sa unay isang misteryo, ay ngayoy naging bahagi ng aming kaluluwa. Kami naging haligi ng isla ng mga alon, ang aming mga pusong puno ng katapangan at pag-asa ay naging bahagi ng bagong simula para sa mga mandaragat na naglalakbay. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa isang iglap, habang kami nagiging bahagi ng isla, naramdaman ko ang pag-ikot ng oras. Isang pahiwatig na kami hindi nag-iisa. Sa likod ng liwanag, naramdaman ko ang presensya ng ibang nilalang, mga kaluluwa ng mga nawalang mandaragat na tila nagbabantay sa aming bawat galaw. Sila'y nag-aabang, nagmamasid, at tila may nais iparating. Sa gitna ng katahimikan ng dagat, naramdaman ko ang bigat ng aming kapalaran. Kami naging bahagi ng isang mas malawak na kwento, isang alamat na hindi pa tapos. Sa likod ng aming pagbabago, ang dagat ay nagbabanta ng bagong unos, isang pagsubok na magpapasya sa aming kapalaran bilang mga haligi ng isla. Sa gitna ng misteryo, naramdaman ko ang takot at pag-asa, isang kwento na hindi pa tapos, na tila nagsasabing kami nasa gitna ng isang panibagong yugto ng aming paglalakbay. Hawak ko ang kamay ni Emilio, dama ko ang tibok ng aming mga puso na nagkakaisa. Sa likod ng mga alon, kami nag-aabang sa susunod na kabanata ng aming kwento. Isang twist na hindi namin inaasahan, ngunit alam kong ito'y bahagi ng aming kapalaran. Ang araw ay muling sumikat, ngunit sa halip na magdala ng liwanag at init, tila mas mariing naipahayag nito ang kasindak-sindak na realidad na aming kinakaharap. Ako si Lando, isa sa magkakambal na lumaban sa unos. Ang dagat ay tila isang kaluluwa na walang kapatawaran, at sa bawat hampas ng alon, nararamdaman ko ang kanyang puot. Ngunit sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, hindi ko maalis ang pag-asang makakaligtas kami. Ang aking kapatid, si Lino, ay palaging mas matapang at mas determinado kaysa sa akin. Sa kabila ng mga pagsubok, siya ang nagbibigay lakas sa akin upang patuloy na lumaban. Sa aming paglalakbay, palaging sinasabi ni Lino na ang dagat mismo ang magiging saksi sa aming tapang. Ngunit ngayon, habang ang mga alon ay patuloy na lumalakas, hindi ko maiwasang magtanong sa aking sarili kung ito nga ba ang aming kapalaran. Sa aming maliit na bangka, halos walang masilungan mula sa galit ng dagat. Ang hangin ay tila mga espada na tumatama sa aming mga katawan, habang ang ulan ay parang mga luha ng kalangitan. Nasa gitna kami ng isang malawak na karagatan at wala kaming ibang mapuntahan kundi ang magpatuloy sa laban. Ang aming mga kamay ay nanghihina na sa paghawak sa sagwan, ngunit ang aming mga puso ay patuloy na pumipintig ng pag-asa. Sa gitna ng ganitong kalagayan, biglang sumigaw si Lino. "Lando, tingnan mo." Itinuro niya ang isang malayong bahagi ng dagat kung saan nagkikita ang dilim at liwanag. Sa kabila ng unos, may isang tila kakaibang liwanag na nagmumula sa kailaliman ng tubig. "Ano kaya iyon?" tanong niya. Puno ng pag-aalinlangan, ngunit may halong pag-asa. Hindi ko alam kung may kapangyarihan ng dagat na magpakita ng mga himala, ngunit ang liwanag na iyon ay parang isang pangako ng kaligtasan. Baka ito ang daan natin palabas. Sambit ko, pilit na kumakapit sa ideya na baka may pag-asa pa nga. Habang patuloy na nilalabanan ng alon, bigla kong naramdaman ng isang kakaibang puwersa sa ilalim ng aming bangka. Para itong isang higanting kamay na unti-unting bumabalot sa amin. "Lino, may kakaiba akong nararamdaman sa ilalim." Nginig kong sabi, halos hindi makapaniwala sa nangyayari.
Si Lino ay nagmadaling tumungo sa gilid ng bangka at sa pagyuko niya, kitang-kita ko ang pagkamangha sa kanyang mukha. Ito ay isang whirlpool. Sigaw niya, puno ng takot. Ngayon ko lang naranasan ang ganitong klasing takot. Isang puwersang hindi mo nakikita, ngunit ramdam mo ang lakas nito sa bawat segundo. Sa kabila ng aming pagsisikap na makawala, ang puwersa ng whirlpool ay hindi mapigilan. Ang aming maliit na bangka ay unti-unting nilamon ng alon. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-apaw ng takot sa aking dibdib. Ngunit sa pag-aakala kong ito na ang katapusan, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan. Sa kabila ng unos, sa kabila ng panganib, ako at si Lino ay magkasama. At magkasama namin haharapin ang kapalaran. Sa isang iglap, nilamon kami ng dagat at ang aming mga katawan ay tinangay ng alon. Ngunit sa halip na kadiliman, nakita ko ang liwanag na bumabalot sa amin. Ito ay hindi isang ordinaryong liwanag, kundi isang liwanag na may kasamang init at kapayapaan. Habang kami ay unti-unting lumulubog sa kailaliman, naramdaman ko ang presensya ng dagat sa bawat bahagi ng aking katawan. Para itong isang yakap na puno ng pangako. Sa kabila ng lahat, naisip ko na ang dagat mismo ang naging aming kaligtasan. Sa aking pagmulat, nakita ko ang aking kapatid na si Lino na nakangiti sa akin, puno ng kapayapaan. "Lando, tingnan mo," sabi niya. Itinuro ang isang bahagi ng kailaliman. Doon, sa ilalim ng dagat, nakita ko ang dalawang haliging nagliliwanag. Kami pala iyon, naging bahagi ng dagat, naging haligi ng isla. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, naramdaman ko ang kakaibang kilabot. Sa isang iglap lamang, nakita ko ang isang anino sa likod ng mga haligi. Isang anino na tila may sariling buhay, isang puwersang hindi ko maipaliwanag. Sa kabila ng kapayapaang bumabalot sa amin, ang anino ay tila isang paalala na ang dagat ay may sarili nitong plano at kami ay bahagi lamang ng isang mas malawak na kwento. Sa pagtatapos ng aming kwento, naiwan ang palaisipan kung ang dagat nga ba ay isang kaibigan o isang kaaway. Sa kabila ng lahat, ang aming mga kaluluwa ay naging bahagi ng isang alamat, isang kwento ng magkakambal na nilamon ng alon at naging haligi ng isla. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang dagat ay may sariling lihim, isang lihim na nagtatago sa likod ng mga alon. Sa kabila ng aming mga pag-aalala, nagpatuloy kami ni Araw sa aming pakikipagsapalaran. Ang mga alon ay tila nagagalit na mga halimaw sa ilalim ng karagatan. At ang aming bangka ay tila isang munting dahon na inaanod sa isang malawak at mapanlinlang na ilog. Naalala ko pa ang mga bilin ni Lolo. Sa gitna ng unos, hanapin ang katahimikan sa iyong loob. Ngunit paano mo mahahanap ang kapayapaan kung ang paligid mo'y puro kaguluhan? Muli kong tanaw ang mukha ni Araw, ang aking kakambal, ang aking kabiyak sa bawat laban. Sa likod ng kanyang mga mata ay ang tapang na hindi nagpatinag kahit sa panganib. Nagsimula kaming umawit ng lumang awitin na madalas naming kantahin tuwing kami naglalayag. Ang mga tunog ng aming pag-awit ay tila naging kalasag laban sa ingay ng nagngangalit na hangin. Kapag bumagsak ang huling alon, ano ang matitira sa atin? Tanong ni Araw habang pinipilit niyang kontrolin ang manibela ng aming bangka. Ang ating kwento, sagot ko, ang ating alaala. Ngunit sa pag-usad ng mga oras, unti-unti kong naramdaman ang pagkapagod. Ang bawat hampas ng alon ay tila naglalagay ng bigat sa aking mga balikat. Sa kabila ng aming pagsisikap, ang bangka ay unti-unting nawawalan ng direksyon. Walang tila tutulong sa amin, kundi ang galit ng kalikasan. Sa gitna ng unos, may isang kakaibang liwanag na lumitaw sa abot tanaw. Isang sinag na tila galing sa ilalim ng dagat. "Ano yon, Araw?" tanong ko.
Pilit na dinadagdagan ang lakas ng aking tinig para marinig niya. Hindi ko alam, ngunit parang tinatawag tayo. Sagot ni Araw, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Ang liwanag ay unti-unting lumakas, nag-anyaya sa amin na sundan ito. Wala kaming ibang pagpipilian kundi ang sumunod. Ang aming bangka ay tila hinahatak ng isang mahiwagang puwersa, papalapit sa pinagmulan ng liwanag. Habang kami papalapit, naramdaman ko ang kakaibang tahimik na bumalot sa paligid. Ang mga alon ay biglang huminto sa kanilang pagwawala, at ang hangin ay tila yumakap sa amin ng malumanay. Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang tinig ng dagat, isang awit na puno ng pang-ako at hiwaga. Ano ang nangyayari, Araw? Tanong ko. Ngunit ang aking kakambal ay tila nabighani sa tanawin sa unahan. Sa kanyang mga mata ay ang kagandahan at ang takot sa hindi maipaliwanag na liwanag. Sa wakas, ang bangka ay dumating sa harapan ng isang isla, isang piraso ng lupa, na tila lumitaw mula sa kawalan. Ang sinag ng liwanag ay nagmumula sa gitna nito, isang haligi na gawa sa purong karagatan. Ito ba ang ating hantungan? Tanong ni Araw. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa at pag-aalinlangan. Lumapit kami at sa aming paglapit, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumalot sa amin. Ang haligi ng liwanag ay tila may sariling buhay. Umaawit ng kwento ng dagat, ng mga alon at ng mga nawawalang kaluluwa. Nararamdaman mo ba ito? Tanong ni Araw. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa haligi. Parang ito ay bahagi natin. Bago pa man ako makasagot, isang malakas na alon ang biglaang bumagsak sa aming bangka. Nagkaroon ng ingay na tila ang buong dagat ay nagkagulo. Ang huling alon na iyon ay nagdala sa akin at kay Araw sa ilalim ng dagat. Sa ilalim ng tubig, nakita ko ang mga mukha ng mga nawawala, mga kaluluwa na naglalakbay tulad namin. Isang damdamin ng pagkapayapa ang bumalot sa akin, habang ang bawat larawan ng aming nakaraan ay naglaro sa aking isipan. Ngunit sa pag-angat ko, isang bagay ang nagbago. Ang isla at ang haligi ay naging bahagi ng aming mga katawan. Ang aming mga alaala at kwento ay tila naging haligi mismo ng isla, ang tandaan ng aming paglalakbay at sakripisyo. Araw! Sigaw ko, ngunit walang tugon. Ang aking kakambal ay tila naging bahagi ng liwanag. Ang kanyang presensya ay nararamdaman, ngunit hindi na makita. At sa pag-aangat ng aking paningin, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang isla ay hindi lang basta piraso ng lupa. Ito ay ang aming tahanan. Ang haligi ng liwanag ay naging simbolo ng aming kwento, ng aming laban, ng aming pag-ibig para sa isa't isa. Ngunit sa likod ng isla ay ang dagat na muling nagngangalit, tila nag-aanyaya sa bagong paglalakbay o kaya'y bagong sakripisyo. Sa likod ng aming tagumpay ay ang posibilidad ng bagong unos. Ano ang susunod na mangyayari? Ang kasagutan ay nasa dagat. Ang kwento ay hindi pa tapos. Isang malakas na ugong mula sa malayo ang pumukaw sa aking diwa. Habang nakatayo ako sa gilid ng bangka, binabaybay ang tahimik, ngunit mapanganib na dagat. Ang paggalaw ng tubig ay tila may sariling ritmo. Isang tugtog na tila paanyaya sa mga kaluluwa ng mga nawawala. Ako si Kaloy, ang natitirang alaala ng magkakambal na sinubukang labanan ang unos. Siya na aking kakambal, si Kalel, ay matagal nang nilamon ng alon. Lumipas ang maraming mga taon mula nang mangyari iyon, ngunit ang mga sugat na dulot ng pagkawala ni Kalel ay tila sariwa pa rin. Ang mga piraso ng aming kwento ay tila mga patak ng ulan na dahan-dahang bumabagsak sa aking alaala. Isang pagbabalik-tanaw sa gabing iyon na nagbago sa aming kapalaran. Kami ay mga anak ng dagat, isinilang mula sa mga kwentong hinabi ng aming mga ninuno tungkol sa mga haligi ng isla na siyang nagbabantay laban sa mga panganib ng karagatan.
Ngunit sa gabing iyon, ang dagat ay tila may ibang layunin. Habang ang unos ay walang habas na sumalanta, kami ay nagpumilit na iligtas ang aming maliit na nayon mula sa naglalakihang alon. Kami ay naglayag sa aming bangka, umaasang magagawa naming itaboy ang kasamaan na dala ng bagyo. Ngunit sa isang iglap, isang dambuhalang alon ang dumapo at hinati kaming magkapatid. Ako ay bumagsak sa bangka, samantalang si Kalel ay tinangay ng tubig, kinain ng dagat, na tila isang halimaw na uhaw sa kaluluwa. Sa mga sumunod na araw, wala akong nagawa kundi ang maghintay. Umaasang ang dagat ay maibabalik si Kalel sa akin. Ngunit sa bawat pag-ahon ng araw, ako'y nabigo. Ang mga tao sa aming nayon ay nagpatuloy sa kanilang mga buhay, ngunit ako'y nanatiling bilanggo ng aking pagdadalamhati. Sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang hindi mawaring koneksyon kay Kalel. Para bang ang aming mga kaluluwa ay patuloy na nag-uusap sa ilalim ng dagat. Ngayon, ako ay muling naglalayag, hindi para labanan ang dagat, kundi para hanapin ang katotohanan sa likod ng mga alamat na bumabalot sa aming isla. Ang mga matandang kwento ay nagsasabing ang mga haligi ng isla ay mga kaluluwang isinakripisyo ng dagat upang maging bantay laban sa dilim. Naniniwala akong si Kalel ay isa sa mga haliging iyon, isang alay na hindi ko kailanman naintindihan, ngunit ngayoy aking hinahanap. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa abot-tanaw, ang kulay ng kalangitan ay tila isang pintang likha ng pag-asa at pagdadalamhati. Ang tubig ay naging kalmado, ngunit naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya na bumabalot sa akin. Isang liwanag mula sa ilalim ng dagat ang biglang lumitaw, tila isang gabay na nag-aanyaya sa akin na sundan ito. Sumisid ako sa lumalagablab na tubig. Ang liwanag ay tila nakakasilaw, ngunit hindi nakakatakot. Habang ako'y bumababa, ang paligid ay nagbago. Mula sa kadiliman ng dagat, isang pader ng mga koral ang umusbong, nababalutan ng kakaibang sinag. At sa gitna nito, nakita ko ang isang anino, isang pamilyar na hugis na hindi ko malimutan, si Kalel. Ngunit hindi siya tulad ng aking inaasahan. Siya'y naging bahagi ng dagat. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng tubig, puno ng mga lihim na matagal nang nakatago. Kaloy, ang kanyang tinig, ay tila isang alon na lumusot sa akin, puno ng pagmamalasakit at lungkot. Kalel, anong nangyari sa iyo? Tanong ko, ang aking puso ay puno ng pag-asa at takot. Ang dagat ay hindi lamang kumukuha, ito rin ay nagbibigay. Sagot niya. Ako'y naging haligi ng isla, isang bantay laban sa unos na darating. Habang siya'y nagsasalita, isang alon ng kamalayan ang dumating sa akin. Ang dagat ay nagbigay sa kanya ng isang misyon, isang layunin na higit sa aming pagkaunawa. Ngunit isang paalala rin ng sakripisyo na kailangang gawin upang mapanatili ang balanse ng kalikasan. Ngunit bago ko pa man maintindihan ang lahat, ang paligid ay biglang nagdilim. Isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw, at ang tubig ay tila nahati sa dalawa. Ang dagat ay muling nag-ibang anyo, at ako'y iginupo nito. Sa huling sandali, nakita ko ang isang ngiti sa mukha ni Kalel, puno ng pag-asa at kapayapaan. At sa oras na iyon, isang matinding kamalayan ang dumaloy sa akin. Ang dagat ay hindi pa tapos sa kanyang kwento. Ang unos na darating ay higit na malakas, at ito'y magsasakripisyo ng higit pa sa inaasahan. Ngunit sa anong anyo? Iyon ang tanong na kailangang sagutin ng aming nayon at ng aking sariling puso. Ako si Lando, ang nakatatandang kambal. Ang mga alon ng dagat ay tila mga halimaw na humahabol sa amin. Ang aming bangka ay nag-alangan sa harap ng nagngangalit na karagatan, tila isang dahong tinatangay ng hangin. Kasama ko ang aking kapatid na si Ramon, na noon ay buong tapang na nakatayo sa unahan
Hawak ang timon ng bangka habang binabagtas namin ang landas patungo sa gitna ng bagyo. Ang aming misyon ay simple ngunit mapanganib. Iligtas ang mga mangingisda na naipit sa gitna ng dagat bago pa man sila tuluyang lamunin ng unos. Hindi ko malilimutan ang mga habilin ng aming ama. Kapag dumating ang unos, laging magtiwala sa isa't isa. Ito ang nagbigay sa akin ng lakas at katatagan sa mga oras na iyon, ngunit sa dami ng mga dagok sa aming paglalakbay, hindi ko maiwasang mangamba. Mula sa kinalalagyan ko sa likod ng bangka, nakikita ko ang mga alon na tila nag-aalangan. May mga sandaling bumabagal at sa isang iglap ay muling humahagupit. "Ramon!" sigaw ko. "Kaya pa ba natin?" "Kayang-kaya, Lando," tugon niya. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon, ngunit alam kong sa kalooban niya ay may takot. Gayunpaman, hindi namin ito alintana. Kami magkakambal, at sa bawat unos na aming hinarap, kami naging mas matatag. Habang papalapit kami sa pinakadulong bahagi ng dagat, isang kakaibang liwanag ang lumitaw mula sa alapaap. Tila ba may isang mahiwagang puwersa na humahatak sa amin. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na alon ang dumating at kami lubusang niyayanig. Naramdaman ko ang malamig na tubig na bumalot sa akin. At sa isang iglap, lahat ay nagdilim. Nagising ako sa isang lugar na hindi ko maipaliwanag. Ang paligid ko'y puno ng liwanag. At sa harap ko'y isang matandang lalaki na may mahahabang buhok, nakasuot ng damit na tila gawa sa mga alon. "Lando, Ramon," aniya sa isang tinig na tila nagmumula sa kailaliman ng dagat. "Kayo'y napili." Nang lingunin ko si Ramon, nakita kong siya'y naroon din, nagugulumihanan ngunit kalmado. "Napili para saan?" tanong ko sa matanda. "Kayo'y magiging mga tagapangalaga ng isla," sabi niya. "Sa inyong sakripisyo, isang bagong isla ang isisilang at kayo ang magiging haligi nito." Hindi ko lubos maisip ang kanyang sinasabi. Ngunit bago pa man ako makapagtanong muli, isang malakas na hangin ang bumalot sa amin. At kami muling tinangay ng mga alon. Sa muling pagdilat ng aking mga mata, nararamdaman ko ang lupang matigas sa ilalim ng aking mga paa. Kami ni Ramon ay nakatayo sa isang isla na tila hindi pa nagagalaw ng panahon. "Ramon, ito ba ang sinabi ng matanda?" tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. "Oo, Lando," sagot niya, habang tinitingnan ang malawak na kapaligiran. "Ito ang ating bagong tahanan." Habang iniikot namin ang aming paningin, nakita namin ang mga haligi na unti-unting tumutubo mula sa lupa, tila mga daliring humahawak sa kalangitan. Ang mga ito'y tila may buhay, at sa kanilang pag-usbong, naramdaman ko ang pag-usad ng oras. Naisip ko, paano kung hindi ito ang katapusan ng aming kwento? Sa gitna ng aming pag-iisip, isang malakas na ugong ang narinig mula sa kalayuan. Ang dagat ay muling nagngangalit, at sa di kalayuan ay aninag ko ang isang malaking barko na papalapit sa isla. Ang mga sakay nito ay tila mga mandirigma, at ang kanilang mga mata ay puno ng pagnanasa. "Anong gagawin natin, Ramon?" tanong ko habang nararamdaman ng takot sa aking puso. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang mga haligi ng isla ay muling umusbong. Ngayon ay mas matayog at matatag. Ang mga ito'y tila may sariling kaisipan, handang ipagtanggol ang kanilang tahanan. Habang nanatili kami sa aming kinatatayuan, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa kailaliman ng isla. "Lando, Ramon, ang inyong tadhana ay hindi dito nagtatapos. Kayo ay magiging bantay ng bagong yugto." At sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang. Kami naging bahagi ng isang mas malawak na alamat, isang kwento ng sakripisyo at pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano ang susunod na kabanata ng aming paglalakbay?
Sa kalagitnaan ng gabi, habang ang dagat ay tila isang tahimik na halimaw na nagkukubli sa dilim, naramdaman kong may kakaiba sa paligid. Ang hangin ay bumubulong ng mga lihim at ang alon ay tila nag-aanyaya sa amin, ngunit sa isang paraan na nagbabanta. Ako, si Lando, at ang aking kambal na kapatid na si Leon ay nakatayo sa pampang, nakatingin sa kawalan ng kalaliman ng dagat. Ang aming puso'y nag-aalab, puno ng pag-asa at takot sa hindi namin maipaliwanag na damdamin. Ang aming mga paa ay nilalamon ng buhangin habang ang alon ay marahang pumapalo sa baybayin, tila nangungusap. Sa kabila ng aming takot, alam naming hindi kami maaring umurong. Ang dagat ay bahagi ng aming pagkatao. Ang aming dugo ay dumadaloy kasabay ng kanyang alon. Sa mga nakaraang araw, kami tinuruan ng aming mga ninuno na ang dagat ay hindi lamang isang katawan ng tubig, kundi isang buhay na nilalang na may sariling kalooban. Isa itong pangako na dapat naming tuparin, ang magbigay ng haligi sa isla na aming kinabibilangan. Nagdesisyon kami ni Leon na tuklasin ang misteryo ng dagat upang alamin kung paano namin matutupad ang aming kapalaran. Ang mga kwento ng mga matatanda ay nagsasabing mayroong mahiwagang alon na lilitaw sa kalagitnaan ng gabi na may kakayahang baguhin ang landas ng sinumang maglalakas loob na harapin ito. Sa aming paghahanap, kami pinangunahan ng aming tibay ng loob at pananampalataya. Sa aming paglalayag, naramdaman naming unti-unting bumibigat ang hangin. Nagbabanta ang kalangitan ng paparating na unos. Subalit hindi kami nagpatinag, sapagkat alam naming ang unos ay bahagi ng pagsubok. Ang aming bangka ay sumasabay sa galaw ng alon, habang ang dagat ay tila nagiging buhay sa aming harapan. Sa bawat hampas ng alon, ramdam ko ang lakas nito, ang walang kapantay na kapangyarihan na tila nag-uudyok sa aming lumakad pa. Sa kalagitnaan ng karagatan, biglang lumitaw ang isang hindi maipaliwanag na liwanag mula sa ilalim ng tubig. Ang alon ay nag-umapaw, bumubuo ng isang haligi ng liwanag na tila isang pintuan patungo sa ibang mundo. Napatingin kami ni Leon sa isa't isa, alam naming ito na ang aming pagkakataon. Sa kabila ng takot sa aming mga puso, kami nagpatuloy, lumapit sa mahiwagang haligi. Habang papalapit, naramdaman kong ang dagat ay tila kinakausap kami. Ang kanyang mga bulong ay puno ng mga pangako at babala. Ang alon ay nagbago ng anyo, tila lumilikha ng mga imahe na bumabalot sa aming isipan. Sa loob ng alon ay nakita ko ang mga mukha ng aming mga ninuno, ang kanilang mga ngiti at yakap na puno ng pagmamahal. Sila'y tila nag-aanyaya, nag-aalok ng kapayapaan at pag-unawa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang damdamin na hindi ko maalis sa aking isipan, ang pagkawalay. Habang si Leon ay tila nahuhumaling sa kagandahan ng alon, ako'y nakaramdam ng pag-alinlangan. Sa gitna ng aming paglalakbay, isang malakas na alon ang biglang lumamon sa amin. At sa isang iglap, kami nawalan ng kontrol. Ang dagat ay tila nagpasya na ang aming kapalaran. Ang alon ay umikot sa amin, bumalot sa aming mga katawan, at sa isang iglap, naramdaman kong kami hinihila sa ilalim ng tubig. Sa kadiliman, naririnig ko ang boses ni Leon, ang kanyang tawag na puno ng pag-asa. Ngunit sa isang iglap, ang kanyang boses ay nawala at ako'y naiwan sa kawalan. Sa ilalim ng tubig, ang alon ay tila nagkaroon ng sariling buhay, bumubuo ng mga imahe ng aming nakaraan, ang aming mga pangarap, at ang aming mga kinatatakutan. Unti-unti kong naramdaman ang pagyakap ng dagat na tila kami bahagi na ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, naisip ko ang mga kwento ng aming mga ninuno na ang dagat ay hindi lamang isang kalaban, kundi isang kaibigan na may sariling layunin. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon,
may isang hindi inaasahang pangyayari. Ang haligi ng liwanag ay biglang nagbago, naglaho sa isang iglap, at sa kanyang lugar ay lumitaw ang isang kakaibang anyo, isang imahe na hindi ko inaasahan. Ang mukha ni Leon, ngunit hindi siya ang Leon na kilala ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng lihim. Ang kanyang ngiti ay tila may dalang mensahe na hindi ko maunawaan. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may isang bagay na nagbago. Ang dagat ay nagkaroon ng sariling desisyon at kami naging bahagi ng kanyang kwento. Sa ilalim ng tubig, sa gitna ng kawalan, ang alon ay naging aming tahanan, ang aming kapalaran. Ngunit sa isang iglap, biglang nawala ang lahat at ang kadiliman ay bumalot sa akin. Sa huli, ang aking huling alaala ay ang mukha ni Leon. Isang huling ngiti, isang huling paalam. At sa pagsapit ng umaga, ang isla ay nagising sa isang bagong umaga. Ang dagat ay tahimik, ngunit sa kanyang kalaliman, mayroong dalawang haligi na umusbong, ang mga haligi ng aming kapalaran. Ngunit sa likod ng mga haligi ay may isang lihim na hindi pa nabubunyag, isang kwento na naghihintay ng kanyang wakas. Sa malalim na katahimikan ng gabi, ang mga alon ay tila may sariling awit, isang awit ng pag-aalala at pangako. Ako si Emilio, isa sa magkakambal na sinubok ng dagat. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na naming hinarap ang unos. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang simoy sa hangin na nagdala ng takot at pangamba sa aking dibdib. Kasama ko si Enrique, ang aking kapatid na sa tuwin ay siyang pumapawi ng aking takot. Sa pag-usbong ng bagong araw, kami ay naglakbay papunta sa bahagi ng isla na hindi pa namin nararating. Sinabi nila na ang lugar na iyon ay tahanan ng mga espiritu ng dagat, mga nilalang na nagbabantay sa mga nawawala sa kanilang mga alon. Bilang magkapatid, kami palaging nag-uusap ng mga bagay na hindi nauunawaan ng iba. Sabi nga ni Enrique, ang dagat ay may sariling buhay, Emilio. Parang tayo, may puso't damdamin. Sa bawat pintig ng kanyang salita, nararamdaman ko ang lalim ng aming ugnayan. Ang dagat ang aming pangalawang tahanan, at bawat pagbulong nito'y tila sinasabi ang isang lihim na hindi maipaliwanag. Ngunit sa araw na yon, habang papalapit kami sa pampang, naramdaman ko ang kakaibang pagkilos ng tubig. Ang alon ay bumilis, ang hangin ay lumakas, at ang langit ay tila nagdilim. Emilio, nararamdaman mo ba? Tanong ni Enrique na ngayon ay nakatayo sa tabi ko, ang kanyang mga matay nakatuon sa nag-aalimpuyong dagat. Oo, Enrique, tugon ko habang dinadama ang malamig na hangin na nagmumula sa dagat. Parang may gustong iparating ang dagat sa atin. Sa kabila ng panganib, kami nagpatuloy. Hindi ko alam kung ano ang nagtutulak sa aming dalawa na lumapit sa alon na tila nag-aanyaya sa amin. Ang mga yapak namin sa buhangin ay naglaho sa ilalim ng rumaragasang tubig. At sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pag-aalinlangan na bumabalot sa akin. Sa gitna ng aming paglalakbay, biglang sumiklab ang liwanag mula sa kalangitan. Isang kidlat na nagbigay liwanag sa buong isla. Sa saglit na iyon, nakita ko ang anyo ng isang haligi, tila isang higanting bato na bumangon mula sa dagat. Hindi ko maipaliwanag ang aking naramdaman. Ang haligi na iyon ay parang simbolo ng isang bagay na matagal nang nakalimutan, isang alaala na dulot ng dagat. Emilio, tingnan mo, sigaw ni Enrique habang tinuturo ang haligi. Parang tayo, Emilio, parang tayo ang haligi. Ang mga salitang iyon ay tila bagay nagbibigay kahulugan sa lahat. Ang haligi ay kumakatawan sa aming dalawa, sa aming hindi matitinag na pag-ibig sa isa't isa at sa dagat. Ngunit sa kabila ng aming pagtuklas, ang dagat ay nagsimula ng magbago. Ang alon ay mas naging marahas at ang hangin ay humuni ng isang awit ng babala.
Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang pagdampi ng malamig na tubig sa aking balat. Emilio, kailangan na nating bumalik. Sigaw ni Enrique, ngunit ang kanyang tinig ay natabunan ng ingay ng rumaragasang dagat. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang paghilab ng dagat. Parang may puwersang pilit na humihila sa amin. Hindi ko na alam ang susunod naming hakbang, ngunit ang alam ko lang, kailangan kong iligtas si Enrique, ang aking kapatid, ang aking buhay. Sa isang iglap naramdaman ko ang pagbalot ng tubig sa aking katawan. Ang dagat ay tila nagkaroon ng sariling galit at kami nilamon nito. Ang huling nakita ko ay ang pagbitaw ni Enrique sa aking kamay habang kami hinihila ng alon papunta sa kailaliman. Isang saglit ng katahimikan at biglang naglaho ang lahat. Ang dagat ay tahimik na muling bumalik sa dati nitong kalmado. Ngunit sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang kakaibang presensya. Ang haligi na aming nakita kanina ay tila nagbago. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang hugis nito. 2 anyo na magkatabi, parang magkakambal na magkasama sa kanilang huling hantungan. Sa pagtayo ko, naramdaman ko ang pagpatak ng luha sa aking pisngi. Ang dagat ay kumuha ng mahalaga sa akin. Ngunit sa kabila nito, ito rin ay nag-iwan ng isang alaala, isang paalala ng pagmamahal at sakripisyo. Habang nakatayo ako sa pampang, nagumpisa akong mag-isip kung ano nga ba ang tunay na layunin ng dagat. Naging haligi kami ng isla, ngunit sa likod ng kagandahan nito, ano nga ba ang tunay na kapalaran namin? Sa likod ng bawat alon, may mga kwentong hindi pa nasusulat. At sa bawat haligi, may mga lihim na naghihintay ng tamang panahon para isiwalat. Sa pag-alis ko sa Pampang, alam kong hindi ito ang katapusan ng aming kwento. Ang dagat ay patuloy na magbubukas ng bagong kabanata. At sa bawat hampas ng alon, isang panibagong kwento ang isisilang. Sa gitna ng dagat na tila walang hanggan, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa aking kaluluwa. Ang mga alon ay patuloy na humahampas sa aming bangka, pilit kaming hinihila patungo sa kailaliman. Sa kabila ng panganib, hindi kami natitinag ng aking kambal na si Arvin. Sa bawat hampas ng tubig sa aming mukha, nararamdaman ko ang tibok ng kanyang puso, isang ritmo ng tapang at paninindigan. Erwin, hindi tayo susuko, ang sabi ni Arvin. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa kahit sa harap ng unos. Ito ang ating tadhana, ang maging bahagi ng kasaysayan ng isla na ito. Sa aming paglalakbay, natutunan naming umasa sa isa't isa. Sa bawat hakbang, sa bawat paghinga, kami ay nagiging isa sa aming layunin. Ang isla ay naging bahagi na ng aming mga pangarap. Ang mga kwento nito ay nakatala na sa aming puso. Ang mga matatandang alamat ng isla tungkol sa mga haligi ng bato na lumitaw mula sa dagat ay tila isang babala. Ngunit para sa amin, ito ay isang paanyaya. Nang umabot kami sa gitna ng dagat, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang mga alon ay tila huminto at ang hangin ay biglang naging kalmado. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang presensya. Isang puwersa na hindi ko maipaliwanag, ngunit alam kong ito ang naghihintay sa amin. Arvin, nararamdaman mo ba ito? Tanong ko, ang aking tinig ay puno ng takot at pagkamangha. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Tila may nakikita siyang hindi ko pa nakikita. Ito na, Erwin, ito na ang oras natin. Sa gitna ng katahimikan, isang bulong ang umalingaw-ngaw sa hangin, isang tawag mula sa kailaliman, isang paanyaya mula sa mga sinaunang Diyos ng dagat. Ang aming puso ay pumintig sa takot. Ngunit kasabay nito ay ang hindi maipaliwanag na tapang. Alam naming hindi na kami maaaring umatras. Sa kabila ng panganib, ang tawag na ito ay hindi namin maaaring baliwalain. Biglang lumitaw ang isang malaki
at mabangis na alon sa aming harapan. Ang dagat ay muli na namang nagising at ang alon ay tila isang higanting kamay na nag-aanyaya sa amin sa ilalim ng kanyang sinapupunan. Sa sandaling iyon, nagkatinginan kami ni Arvin. Sa aming mga mata, naroroon ang tiwala at pag-unawa. Alam namin ang aming gagawin. Erwin, ito na ang ating pagkakataon. Hindi tayo susuko. Ang kanyang sabi, ang kanyang tinig, ay puno ng pag-asa at determinasyon. Lumaban kami sa alon, ang aming mga katawan ay tila isang bahagi na ng dagat. Ang tubig ay bumalot sa amin, ngunit sa kabila ng lamig at takot, naramdaman namin ang init ng aming layunin. Kami ay naging isa sa dagat, sa hangin, sa mga alon. Narinig namin ang dagundong ng dagat, ang bulong ng hangin, ang awit ng mga sinaunang Diyos. Ngunit sa kabila ng aming paglalaban, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ang dagat ay tila may sarili nitong plano. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pag-angat ng aming bangka, ang pag-ikot ng tubig. At sa isang kisap mata, kami ay nasa ilalim na ng dagat. Hindi ko na naramdaman ang takot. Ang dagat ay naging aming tahanan. Ang mga alon ay naging aming kaibigan. Sa ilalim ng tubig, nakita ko ang mga haligi ng bato na sinasabi sa mga alamat. Ang mga ito ay tila buhay, kumikislap sa liwanag ng buwan. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ang aming tadhana. Ngunit sa gitna ng kagandahan ng ilalim ng dagat, naramdaman ko ang isang malamig na hangin. Isang puwersa na tila bumabalot sa akin, hinihila ako papalayo sa aking kapatid. Sinubukan kong lumaban, ngunit ang puwersa ay mas malakas. Sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang kakaibang kapanatagan. Alam kong ito ay bahagi ng aming tadhana. Arvin! Sigaw ko, ngunit sa ilalim ng tubig, ang aking tinig ay tila isang bulong lamang. Sa huling sandali, nakita ko ang mga mata ni Arvin, puno ng pag-unawa at pagtanggap. Alam namin ang aming kapalaran, ang aming magiging papel sa kasaysayan ng isla. Sa isang huling paghinga, kami ay naging isa sa dagat, sa hangin, sa mga alon. At sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang pag-angat. Ang dagat ay tila bumaba, at ang mga alon ay humupa. Sa harap ng aming mga mata, ang mga haligi ng bato ay tila lumitaw mula sa dagat. Ang mga ito ay naging bahagi ng isla. Sa kabila ng lahat, kami ay naging bahagi ng alamat. Ngunit sa likod ng kagandahan ng mga haligi, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa kabila ng aming sakripisyo, ang dagat ay may sarili pang kwento na isasalaysay. At sa likod ng mga alon, ang dagat ay muling nagising. Naghihintay sa susunod na kabanata ng aming kwento. Sa huli, ang dagat ay hindi lamang isang bahagi ng aming buhay. Ito ay naging aming tadhana, ang aming kwento, ang aming legasya. Ngunit ang dagat ay may sarili pang lihim, isang lihim na hindi pa isinasalaysay. At sa huling sandali, naramdaman ko ang isang bulong sa hangin, isang tawag mula sa kailaliman, isang paanyaya mula sa mga sinaunang Diyos ng dagat. Ang dagat ay tila walang hanggan, isang misteryosong kalawakan na patuloy na naglalambong sa aming mga pangarap at takot. Sa bawat hampas ng alon, nararamdaman ko ang pagkakambal namin ni Kaloy, isang hindi maipaliwanag na koneksyon na lumampas sa karaniwang pag-unawa. Sa likod ng bawat alon, sa likod ng bawat pagsikad ng hangin, naroon ang ina ng aming mga pangarap at ang lumikha ng aming kapalaran. Matapos ang matinding unos na nilabanan namin, ako'y bumalik sa baybayin. Ang hangin ay puno ng asin, at ang alingawngaw ng mga alon ay parang huni ng mga sirena na nagtatawag sa amin palayo. Ang isla na minsang aming tahanan ay nagiging banyaga. Ang mga puno ng niyog ay tila nagtatanong sa akin, nasaan si Kaloy? Ang kanyang pagkawala ay isang sugat sa puso ko.
na hindi kayang pagalingin ng oras. Ngunit ang dagat ay hindi lamang basta dagat. Ito'y buhay, isang nilalang na humihinga sa bawat paggalaw. Alam kong hindi ko siya basta-basta maibabalik. Ngunit sa bawat pagtingin ko sa kalaliman ng tubig, nararamdaman ko ang presensya ni Kaloy, isang anino na nagmumulto sa aking mga pangarap. Sa mga kwentong naririnig ko mula sa matatanda, may sinasabi silang ang mga nawawalang kaluluwa ay nagiging haligi ng isla. Ang kanlungan ng kanilang mga espiritu ay hindi natatapos. Sila ay nagiging bahagi ng kalikasan. Ang kanilang mga hikbi ay nagiging hangin, at ang kanilang mga ngiti ay nagiging bituin sa gabi. Ngunit paano kung ito'y totoo? Paano kung si Kaloy ay isa ng bahagi ng isla? Ang kanyang diwa ay nagiging gabay sa mga naliligaw sa dagat. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nawawala ang pag-asa ng mga tao na mahanap pa si Kaloy. Ang kanilang mga mata ay puno ng kalungkutan, ngunit mayroong kakaibang tiwala sa akin. Sinasabi nila na ako ang susi, ang huling hibla ng pag-asa. Ngunit paano ko siya mahahanap kung siya ay naging bahagi na ng dagat? Isang gabi, habang nakahiga ako sa buhangin, iniisip ang aming mga alaala, naramdaman ko ang kakaibang init sa hangin. Ang mga bituin ay parang mga mata na nakatingin sa akin. Ang kanilang mga tingin ay puno ng mga lihim. Tumitungin ako sa tubig at sa aking pagkamangha, may nakita akong liwanag na nagmula sa kalaliman. Isang liwanag na tila nagsasabi ng katotohanan ng aming kwento. Agad akong tumayo at sinundan ang liwanag. Ang mga paa ko'y mabilis na tumatakbo sa malamig na buhangin. Habang papalapit ako, naramdaman ko ang pagyakap ng dagat. Ang kanyang mga braso ay puno ng init at pag-asa. Nang marating ko ang gilid ng tubig, nakita ko ang isang anyo, isang hugis na pamilyar, isang imahe na hindi maaring ipagkamali. Si Kaloy. Ang kanyang mukha ay puno ng liwanag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ngunit hindi siya isang tao. Siya ay isang bahagi ng dagat. Isang espiritu na nagiging gabay. Ang kanyang presensya ay puno ng kapayapaan. At ang kanyang kangiti ay isang pagsalubong sa aking kalungkutan. Naging bahagi na ako ng isla, bulong niya. Ang kanyang boses ay parang alingawngaw ng mga alon. Ngunit hindi ito ang katapusan ng ating kwento. May misyon ka pa. Ang kanyang mga salita ay puno ng misteryo. Ngunit bago ko pa siya matanong, ang dagat ay nagpakawala ng malakas na alon at sa isang iglap, siya ay naglaho. Ang kanyang liwanag ay naglaho sa dilim ng gabi. Ngunit ang kanyang boses ay nanatiling buhay sa aking isip. Isang alingawngaw na hindi mawawala. Sa gitna ng kawalan, isang bagay ang naiwang nakalutang sa tubig. Isang lumang kwintas na palaging suot ni Kaloy. Kinuha ko ito at naramdaman ko ang init na nagmumula sa kanyang mga alaala. Ang kwintas ay parang isang piraso ng kanyang puso, isang bahagi ng kanyang kaluluwa na iniwan para sa akin. Ngunit ang kanyang huling salita ay nag-iwan ng misteryo. May misyon ka pa. Ano ang ibig sabihin nito? Sa likod ng kanyang ngiti, may lihim na dapat kong tuklasin. Isang lihim na nakaukit sa mga alon at hangin. Ngayon, habang hawak ko ang kwintas, alam kong hindi pa ito ang wakas. Ang kwento namin ni Kaloy ay patuloy na isusulat sa mga pahina ng dagat at ako'y may papel na kailangan gampanan. Isang papel na nag-uugnay sa aming mga kapalaran sa mga lihim ng isla. Ngunit ano ang misyon na ito? At paano ko matutuklasan ang mga lihim na nagtatago sa likod ng kanyang nangiti? Ang gabi ay tahimik, ngunit ang dagat ay puno ng mga kwento. Ako'y nakatingin sa kalaliman at naramdaman ko ang tawag ng mga alon. Sa gitna ng kadiliman, ang kwintas ni Kaloy ay nagsisilbing gabay, isang simbolo ng pag-asa at pag-unawa. Ngunit sa likod ng kanyang liwanag, ang dagat ay naghihintay, puno ng mga lihim,
puno ng mga pangarap na hindi pa natutuklasan. At sa isang iglap, ang mga alon ay bumubulong sa akin ng isang bagong kwento. Isang kwento na puno ng pag-asa, puno ng takot, at puno ng mga lihim na kailangan kong tuklasin.